I'm going to a high vantage point for taking pictures of the sea of clouds. Also taking pictures of sunrise in the place like this. I'm now in the Gohoy, Bohol, in an assignment for a coffee table book. Taking pictures of sunrise, dapat mas maaga ka. Para makikita mo muna yung area at saka mapipinpoint mo yung mga angulo na hindi lang puro araw ang kinukunan mo, kundi dapat pakita mo yung lokal, yung part ng nature that will add the better pictures in the frame. Clouds formation, silhouettes of trees. Don't take pictures directly or to the sun kasi walang kwan yun, hindi bagay yon. Kinakailangan sunrise is part of the location para makita. Napaka-importante yung location kung saan sunrise in everywhere is pare-pareho, pero yung location ay napaka-importante for a sunrise. Hindi naman kinakailangan ng mataas ang ISO. Maaari hanggat yung ISO na mababa lang kasi yung sunrise napakaliwanag. Make it a lower ISO, mas pino ang tawag dito. Walang masyadong noise at saka mas maganda yung kulay. Huwag niyong itataas ang ISO niyo pag sunrise. Use a tripod or a monopod para hindi naman kayo nahihirapan maghawak ng inyong camera, na lalo na yung mga telephoto lenses. Kalwa, in sunrise, kung maaari sana, i-check ninyo yung inyong lighting condition or Kelvin. Kung gusto niyo mas mapula, make it setting na hindi yung natural lights, kasi kung minsan ang camera pag naka-automatic nag-a-adjust based on the colors. Kung sunrise, mas mabuti siguro put it in a shaded or para mag-warm ang kulay ng iyong ng photographs, ano. Katulad ngayon, kapag kinunan ko ito ng available lights in a natural lighting, masyadong kinukuha ng camera, ng setting ng camera, yung kulay na hindi mas mas masakit sa mata. Make it mas mababa yung Kelvin para mas mapula yung mas yung lighting, yung kulay ng sunset o sunrise ay mas tama lang.